Mga kapatid, tayo ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon at inaanyayahan po ang bawat isa na yumuko para sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, narito po kami iyong mga anak. Nagpupuri po kami sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinapupurihan ka namin sa buhay namin. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na pinagkaloob ninyo at lubos puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob ninyo, sa lahat ng proteksyon na ginagawad ninyo sa aming dinaranas na krisis, pandemya at COVID-19 na sitwasyon ngayon, Panginoon. Lubos puso po ang aming pagpapasalamat at maraming salamat sa dumadaloy ng mga biyaya sa aming hapagkainan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa inyong walang katapusan na pagmamahal sa bawat isa. Humihiling din po kami, Panginoon, ng inyong paglilinis. Kami po ay lumalapit na
humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan namin na nagagawa sa inyo, Panginoon. Pakalinisin mo nawa, Panginoon, ang aming mga puso, pagindapatin mo na kami ay makalapit sa inyo ng may malinis na puso. Ang lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, nilalapit namin ito, Panginoon, sa inyo at hinihingi ng tawad, Panginoon. Sa mga oras na ito, hinihiling din po namin, Panginoon, na ang inyong napiling mensahero, kayo po ang patuloy na magbasbas sa kanya, sa kanyang pagsasalita, Panginoon, sa amin. Kayo, Panginoon, ang makita namin sa Kanya, Panginoon, at lahat po ng mga salitang mamumutawi sa Kanyang bibig. Nawa, Panginoon, na ito'y malinaw na tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon, at agad naming maintindihan ito. Hindi lang ito manatili sa aming isip at puso, Panginoon, pagkus ay magamit namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Hinihiling din namin, Panginoon, na kayo ang patuloy naming maitaas mula sa simula ng aming pananambahan hanggang sa katapusan na ito, Panginoon, ay manatili ang kapayapaan, ang malinaw na reception, nawa, Panginoon, upang patuloy naming marinig, Panginoon, ng malinaw ang inyong mga salita. Hinihiling din po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbasbas at mag-ingat mula sa aming pastor hanggang sa kaliit-liit ng miyembro ng aming iglesia. Dinudulog namin itong lahat sa iyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming mga gawain pa sa mga oras na ito hanggang sa mga susunod na araw. Kayo ang patuloy na manguna at patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. Lahat po ng ito ay dinudulog namin sa napakatamis na pangalan ni Jesus at pinauubayan namin ang lahat sa iyo, Panginoon naming Ama. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw po ito, tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ang ating pong tema ay sa Yemilit, pag-ibig ay naghahari bawat saglit. At ang ating pong paksa ay loving Christ through serving others. At ang ating pong paksang talata na pagbabatayan ay matatagpuan sa Juan chapter 21 verse 17b. Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Kay daling sabihin ng pag-ibig, ngunit kay hirap namang katunayan. Ang mahirap sa salitang pag-ibig ay ang hinihingi nito ang kusang pagpapailalim ng sarili para sa kapakanan ng iba. Mas bumibigat ang demands ng pag-ibig kung ididikit pa ito sa deskripsyong Kristiyano. Mayroong concrete reference ang love at ito ay ang pagkukusang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Madaling sabihin na mahal natin ang Diyos sapagkat wala naman itong maliwanag na pamantayan. Para sa marami, ang pag-ibig sa Diyos ay makikita sa iba't ibang paraan, tulad ng hindi pagliban sa mga gawaing pangsimbahan, o kaya naman ay ang pag-aabuloy ng malaki. Subalit sa simula't simula pa ay hindi ito ang pamantayan. Hindi ito ang tamang sukatan ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay naipapahayag sa araw-araw na pakikisalamuha sa ating kapwa. Hindi ito pwedeng itagos sa mga pagsasabi at pagpapakita lamang sa pag-ibig sa Diyos sapagkat mayroong itong dimension na pangkapwa-tao. Ito ang solid base na mahirap sukatin. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi pwedeng itago sa mga rituals o kaya ay sa pagpupuri, sa selebrasyon ng pagpupuri. Ang ating iglesia ay hindi din po tinawag sa mundo upang maging inactive na matapos manambahan ay hindi dapat matapos ang kanyang kabanalan, kundi maipakita at maipadama ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. There is only one expression of love of God in the Christian way, and this is through serving others. Mula po sa talatang ating pinagbabatayan, ay mayroong 3 bagay na mahalaga tayong dapat makita at maunawaan bilang mga mananampalataya. Una, ang inaasahan ni Jesus sa mga tagapaglingkod. Kapag sinusukat ni Jesus ang isang tao, inilalagay niya ang sukatan sa puso ng tao at hindi sa ulo nito. Hindi mahalaga kay Jesus kung gaano ang ating mga nalalaman, kung gaano ang ating mga achievements sa buhay. Ang mahalaga sa Kanya ay kung gaano tayo nagmamahal. Ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat ng mga katangian. Kagaya ng sinasabi sa 1 Corinto chapter 13 verse 13. The highest of all virtues, the greatest gift of all. Merong isang manunulat po na nagsabi ng ganito. The purpose of your life here on earth is not primarily about acquiring possession, attaining status, achieving success, or experiencing happiness. Those are secondary issues. Life is all about love with God and other people. You may succeed in many areas, but if you fail to learn how to love God and others, you'd have missed the reason why God created you. Tandaan natin na hindi po sinusukat ng Diyos ang ating mga nalalaman, kundi tayo ay sinusukat sa pamamagitan ng ating mga puso. Inaasahan ng Diyos na tayo bilang mga lingkod niya, bilang mga mananampalataya, ay masumpungan niya tayong mayroong pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Pangalawang bagay po, ang ibig sabihin ng pagmamahal kay Jesus. Tinanong ni Jesus si Pedro, mahal mo ba ako? Ang tanong na ito ni Jesus ay maaaring tanong din niya sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Paano natin may papakita ang pag-ibig natin kay Jesus? Sapat ba ang magsasabi ng, I love you Lord,
o ang pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ang pag-ibig po ay masusubukan sa kahandaan nitong maglingkod. Kailangan ay ilagyan natin ng aksyon ang pag-ibig natin kay Jesus sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin si Jesus kung tayo naman ay napupuot sa ating kapwa. Hindi rin natin pwedeng sabihin na mahal natin si Jesus kung wala tayong pakialam sa iba. Tandaan, ang pinakatamang ekspresyon ng pag-ibig natin sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang sabi sa isang kataga, love is not about how much you say I love you, but how much you prove that it's true. Kagaya ng tagubilin ni Jesus kay Pedro na ng kanyang sabihin na pakiinin ng kanyang mga tupa. We must love others through actions. Dapat ang love natin is tangible. Pwede nating abutin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong o pagbibigay ng maaari nating maibigay sa kanila. Lalo sa panahon ngayon na dumaranas tayo ng krisis. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Yemeniv, dapat laging buhay sa atin ang salitang o ang katagang pag-ibig ay naghahari bawat sarili. Pangatlong bagay po, ang nais ni Jesus na paglilingkod sa kapwa. Bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili lamang, kundi para rin naman sa iba. Kagaya ng sinasabi ng isang kanta na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang kawan ng Diyos po ay binubuo ng lahat ng uri ng tao. Bata, matanda, mayaman, mahirap, marunong, mangmang. Sila po ang ating kapwa na nalikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Nangangailangan sila ng pangkalahatang pagkalinga na kinapapalooban ng kalusugan, proteksyon, seguridad, pagsasanay at iba pa. Ito po ang tinatawag na holistic ministry na tumutugon sa pangkalahatang pangangailangan ng tao. Tandaan, hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili lamang bilang mga lingkod ng Diyos. Bilang mga mananampalataya po, inaasahan ng Panginoon na tayo ay mayroong pakialam sa iba. Maaaring sa kasalukuyan, tayo man din ay dumaranas ng COVID-19. At maaaring sabihin natin na tayo man din ay nangangailangan. Subalit hindi ito dahilan upang hindi tayo magpakita ng malasakit sa ating kapwa. Sa halip ay gawin natin itong opportunity na makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Ang sabi sa isang kanta sa ABS-CBN, let's spread the love and care. Buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. And He wants us to serve Him through our neighbors. Ang sabi po ni Mother Teresa, love cannot remain by itself. It has no meaning. Love has to put in action, and that action is service. Meron pong isang 4 taong gulang batang babae ang ipinagbili para maging isang alipin. Wala siyang alam tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pag-ibig, dahil mula sa kanyang pangalan pa lamang na Kiyodi, ay mayroong ibig sabihin na nobody loves me. Nang siya ay 10 taong gulang na, ang kanyang buong katawan ay napuno ng sugat. Sapagkat walang nag-aaruga sa kanya at wala ding may gustong tumulong sa kanya. Ngunit isang araw, mayroong isang missionary ang tumulong kay Kiyodi. Nilinisan ang kanyang sugat, binihisan siya. Hindi siya naniniwalang mayroong nagmamahal sa kanya. Subalit, sinabi sa kanya ng missionary na ito na mahal siya ni Jesus. Tinignan ng bata ang kanyang sarili. Tinignan ang kanyang mga sugat na may benda at tinignan ang kanyang kasuotan. At nagwika siya sa missionary, is this love? Mga magulang at mga kapatid, tandaan po natin na bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, inaasahan ng Panginoon sa atin na tayo ay masusumpungan niya na mayroong pag-ibig
sa Kanya at sa ating kapwa. Na hindi lang sa salita kundi sa mga gawa, na laging maghari sa ating mga puso ang pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Maglingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Sa kahit na anong kaparaanan o kahit na anong magagawa at maitutulong natin sa iba alang-alang sa pag-ibig natin sa Diyos bilang ekspresyon ng pagmamahal natin kay Jesus. Let us put love in action. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nawa po ay patuloy naming maipadama ang aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa na may kalakip na gawa aming Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga paglilingkod, ang aming mga buhay mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Naroroon ako sa kahirapan, siya ring gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Anumang sigwa, akong karamay mo. Kahit saan, panahon ng buhay mo, di magbabago pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, hanggang sa panalay ikaw, di ka na sa akin ay minsan sa isip mo'y iniwan ka, nalagisa sa walang kasama. Sa lahat ng sandali, kahit sa pihati, ako ay naroon sa iyong tabi. Panahon ng buhay mo, babago pag-ibig mo sa'yo. At sa bawat oras at araw, hanggang sa panalay ikaw, di ka na sa akin ay maaga. Sa isip mo'y iniwan ka, nalagisa sa buhay mo, walang kasama. Sa lahat ng sandali, kahit sa pihati, ako ay naroon. Ako ay naroon. Ako ay naroon sa iyong tabi. Sa iyong tabi. Gandang umaga po mga magulang at mga kapatid. Huling linggo sa buwan ng Mayo at tunay na napakabilis ng panahon. Tayo ay bukas ay nasa GCQ na
ang NCR. So tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli ay medyo maluwag ang ating mga pagkilos. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat itong ating mga gawain, live stream ay patuloy na kayo'y nakasubaybay at nakasuporta sa ating mga gawain. And nais ko lang sabihin na itong tinatawag nating new normal, bahagi na rin ng ating mga ministry ang tinatawag na online ministry. At ako'y nagpapasalamat sapagkat lahat ng ating kapisanan, kalalakihan ay pasimula na rin. Lahat ng ating kapisanan ay meron ng online Bible study at susunod niyan itong online IDJ natin, mga kapatid, na binababa ngayon ang ating kagawaran upang ating maisagawa sa kabila nung tayo ay mga nasa bahay lamang. So lubos tayong nagpapasalamat sa kaparaanan sapagkat lahat tayo nagsusumikap. Alam nyo, masasanay din tayo Noong una medyo alok din akong umarap sa ganito, lalo pag nagre-record may nervyos, pero eventually nasasanay din tayo sapagkat alam natin kailangan talaga. Kaya magsanay na ho tayo. Na nararanasan ko na rin ngayon yung halos maghapong pakikipag-meeting sa natin sa iba't ibang mga sa iglesia, pero masarap at magandang nasasanay din po tayo. At sana mapalakas pa natin itong ating internet, pagtulong-tulungan natin sapagkat ito na nga tayo sa tinatawag nating digital world, na kailangan tayo ay sumabay sa napapanahong mga pamamaraan ng mga gawain ngayon. Usong-uso ang live stream at tayo man ay may mga gawain na ipagpapatuloy natin. Thank you mga kapatid sa suporta ninyo sa mga gawain natin, midweek service at Sunday worship service, at dito sa ating kapaligiran ang ating radio ministry. Alam nyo, purihin ang Panginoon dahil kumbaga nakapaghanda rin kami ng gadget dahil dyan. Nung una parang medyo ayoko sana ng gano'n. Pero salamat at nais ko rin pasalamatan ang mag-asawa ng kapatid na Jenny at kapatid na Dora sa pagpapagamit sa amin ng kanilang credit card. Kaya nakapagpundar kami ni Jack ng gamit para ngayon ay nakikita kong ito pala yung purpose ng God sa pagkakapundar ng ganitong gamit dahil magagamit na natin sa ating panahon na ito. So, yan, mga gawain natin, patuloy po nating suportahan. Family Altar, maraming salamat sa inyo. At nais din nating ipaabot ang ating laging pagbati sa ating mga kapatiran, mga kapatid na dumaraos o nagdaraos ng kanilang mga birthday. Napakalimitado man ng mga activities o celebration, ilan ay kailangan nakapag-prayer na lang at mayroong simpleng gawain sinasabay sa devotion. So salamat po ng maraming sapagkat hindi nagiging dahilan, kaabalahan ang ating pagkaka-lockdown na makapagpatuloy sa gawain at maging sa mga selebrasyon. Thank you po, maging sa mga anniversary ng kasal. Maligayang ka-anibersaryo sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Lagi kong dalangin na sana tayong lahat ay ligtas sa anumang uri ng mga karamdaman ng buhay at lalo na sa pagkahawa. Tuloy mga halos 3 araw din po akong nakahiga. Ayaw ko rin namang ibalita sa inyo na ako ay may trangkaso sapagkat alam kong baka kung na ang isipin ninyo, bawal din namang dalawin. Yun ang hirap ngayon. Natatakot na magdalaw at siguro nga kung pangkaraniwan lang, baka nagunahan na kayo. 3 araw ko ako nakahiga, sa labas ako hindi ako pumapasok sa pastoral. Pero tinitingnan ko yung mga sinyalis o mga sintomas ng COVID-19 ay malayo naman doon. So ngayon, nakabangon na ho ako at salamat sa inyong mga panalangin. Hindi ko sinasabi kasi baka kung malaman dyan, kunin ako ng barangay dito sa pastoral at dalhin ako ron sa quarantine area. So,
Ayaw natin doon, kapatid. So tayo po ay dumulog sa Diyos. Nais kong magukol tayo ng pananalangin, pasasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila nito, ng sitwasyon po natin, kalalagayan ay nandiyan ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa ilalim ng pagtitiwala, pananampalataya, at magpatuloy po tayo dito. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa tayo'y manalangin. Buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo, o dakilang Diyos, sa umaga pong ito, sapagkat malaya kaming nakapananambahan, malaya po kaming nakagagawa ng mga kaparaanan ayon sa patnubay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang lahat ng ito ay iyong biyaya na lagi naming kinikilala. Ang pagkilos mo, ang kapangyarihan mo kailanman ay hindi naging huli upang kami, Panginoon, ay mabiyayaan ng pagkakataon at kakayahan, Panginoon, na makapaglingkod, makapagsamba at manalangin sa iyo, Panginoon. Salamat ng maraming o dakilang Diyos. Niluluwalhati ka po namin ngayong umaga. Pinasasalamatan at patuloy na ang aming pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang, o aming dakilang Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang patuloy na paglaban ng sandaigdigan sa coronavirus. Salamat sapagkat alam namin ito'y mapagtatagumpayan, sapagkat alam namin halos lahat, Panginoon, na mga bansa na apektado nito ay kumikilala sa iyo bilang Diyos na tagapagligtas at bilang Diyos, Panginoon, na nagpo-protect, o Diyos, sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang mga instrumento ng pagsasanggalang o pagpoproteksyon, Panginoon, sa aming mga mamamayan sa pamagitan ng mga frontliner. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang mga pagpapagal. At kami po'y namamanhik sa iyo para sa kanila. Pagpalain mo po sila, aming Diyos. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng aming kapatiran, Tangos Yemilip Church. Malalayo po ang ilan ay nasa ibayong dagat. Panginoon, dalangin po namin. Salamat po sapagkat sa ganitong panahon, malalayo man, nasa tahanan man, at ano-ano man, Panginoon, ng mga sitwasyon, kalagayan, narito kami na nakasasamba at nakapagpupuri sa iyo sa umaga pong ito, Diyos. Kaya dalangin po namin, sila'y inyong pagpalain, sila'y inyong pong ingatan, sila'y inyong pong patuloy na ipadama sa kanila, Panginoon, ang inyong kahabagan at ang inyong mayamang proteksyon, lalo na po sa kapanahonan ito. Magsisimula kami sa araw ng bukas sa isang panibagong paggawa sa new normal situation. Panginoon, dalangin po namin na kami maging mapag-ingat, kami po ilalayo mo rin sa mga taong maaaring nagtataglay ng virus upang hindi kami mahawa. Proteksyonan kami ng iyong kapangyarihan, o Panginoon. Doon sa magbabalik trabaho, sa magbubukas ang kanilang muli, ng kanilang mga hanap buhay, sa mga magta-travel, Panginoon, lalo na po sa mga manggagawang tutungo sa kanilang mga bagong destino, ang pagpapala at pag-iingat mo, Diyos. At maging sa leadership ng Iglesia ng Yemilip, mula sa aming obispo, sa mga generales, sa mga konsistoryo, sa mga district superintendent, sa lahat ng mga kamanggagawa sa buong kalaganapan, at ganon din sa lahat ng kapatiran sa iba't ibang mga local churches. Salamat sa pagmamahal at pag-iingat mo po sa buong sambayanan ng Yemilip Church, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin ka, maging sa bansang ito, ang bansang Pilipinas, na patuloy mo pong iniingatan. Pagpalain mo po, Diyos, mula sa aming Pangulo. Down hanggang doon sa pinakamababang sektor ng lipunan. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain at ingatan ang mga gumagawa ng iba't ibang kaparaanan, even ang mga LGUs, Panginoon, ang mga barangay. Patuloy na pagpalain mo ang lahat, Panginoon, ng mga tauhan, Panginoon, at lahat ng mga gumagawa sa pangunan ng mga barangay captain, lahat ng mga kapulisan, lahat ng mga kasundaluhan, lahat sila, Panginoon, na gumagawa
na nagtutuwang-tuwang upang nagprotekta, Panginoon, sa kalagayang ito, Diyos. Salamat sa kanilang buhay. Purihin ka, o dakilang Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga sambahayan na maaaring may problema sa pamilya, may mga suliranin ngayon sa kabuhayan, may iba't ibang mga pinagdadaanan dahilan sa kawalan. O Diyos, mahabag po kayo, Ama. Kayo ang patuloy na provider. Kayo ang Diyos ng kapayapaan. Kayo ang Diyos, Panginoon, ng kasaganaan. Hindi niyo po pagkukulangin ang inyong mga anak at ang bawat isa. Salamat po, God, sa lahat ng ito. Pagpalain mo ang may mga birthday na nagsisipagdiwang. Pagpalain mo ang may mga anniversary, Panginoon, ng kasal. Patuloy mo silang lingapin. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mong iparana sa kanila ang iyong kapangyarihan. Dalangin din namin, O Diyos, na maging sa paligid na ito ng Tangos Yemilik Church, Panginoon, na nakakapakinig, Panginoon, ng radio ministry. Patuloy niyo po amang pagpalain, O God. Salamat po sa iyo, luwalhatiin ka, aming Panginoon, ngayong umaga. Sa iyo ang pinakamataas sa pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy na maranasan ang dakilang pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang patuloy na pagtaklaw, pakikipisan at kaaliwan ng banal na Espiritu ay sumagana sa inyong lahat mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.